tayo mahupok. Sabi ng aming tagapagturo, si Bishop Akane, bakit daw nagkakasala ang tao? Anong sagot? Mr. Fee, matanda sa gaway, matanda sa iglesia, bakit daw nagkakasala ang tao? Hindi sumusunod daw sa kalooban. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Hindi yun ang pinakasagot. Binanggit ko na kanina eh. Ano yun? Huwag mapangusga. Hindi po. Bakit nagkakasala ang tao? Dahil mahupok. Mahina laban sa tukso. Kaya nagagawa ang pagkakasala. Kaya nagagawa ang pagsalungat sa kalooban ng Diyos dahil mahupok. Mahina. Nagbabago tayo. Gusto nating magbago pero nandiyan ang demonyo. Amen. Tinutokso tayo. Amen. Tingnan yung katabi mo. Ano yan? Anghel. Anghel yan. Uy, ang demonyo anghel. Oo nga. Anghel na? Lumaban sa Diyos. Opo. Oh. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, Katabi. biyaya ka ng Diyos. Biyaya ka ng Yan. Diyos. Huwag mong tingnan na masama yung katabi mo. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Amin po ba? Kaya ulitin ko, ang mensahe, ang pangalawang mensahe sa atin ng Panginoon, yung kanyang babala. Babala. Na kapag hindi tayo nagbabago ng anyo ng ating buhay, mapapahamak din tayo. Amen po? Amen. O, so dapat, mamuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos at kung ito'y pinakikinggan lamang, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yun ang sabi sa Santiago, Kabanata 1, Talata 22. Amen po? Kaya mahalaga na tayo ay magsisi tumalikod sa ating mga kasalanan dahil kapag ginawa natin ito, hindi lang basta-basta ang kapalit nito. Anong kapalit? Biyaya ng Diyos. Kapag walang mga hadlang na mga kasalanan sa ating buhay, sa ating panalangin, sa ating panalangin sa Diyos, sa ating paglulog sa Diyos, answered prayer na agad tayo. Ito yung susi ng biyaya ng Diyos upang maging answered prayer tayo, makamit natin agad ito. Susi ay pagtalikod o pagsisisit, pagtalikod sa kasalanan.